Yan, ito yung ating unang araw sa ating bagong project. Maaga akong nag-prepare. Dinala ko yung bareta. Yung mabigat. Kasi mag-demolish tayo ng konting yung flooring. So bali pinapasok ko na yung lahat yung mga tao ngayon. Bali 4 sila. Pagtutulong-tulungan muna nila yung paghuhukay habang piniprepare ko yung mga materials na kailangan. So pagdating doon, layout muna tapos hukay. Tapos ako bibili ng mga materials. Dinala ko na rin tong ating pangmalakasang jar. Ito ba kailangan? Aga pa, bali yung tropa natin yan. Ako pa susundo sa kanila, wala sila service. Hindi ko pa sala dito sa sa Mawake. Sa resettlement. Tapos si tata rin mauna na daw siya doon. Doon na lang daw siya maghintay. Alas 7 raw, nandun na siya. Aga talaga pumapasok ng si tata rin Tara na para makapag-prepare na ng mga kailangan. Kumpre yung dadal. Pala, black shade pala kailangan. Hindi nga mo pwede itong tolda na ito, mabigat. Sana yung dalhin ko dun Bili na lang tayo ng black shade. Ayan, ito lang muna yung dadalhin kong mga tools. Grinder, level hose, tsaka tanse, bareta, pala yan. Mag-ukay lang muna tsaka layout. So dinula ko yung grinder para katingin yung flooring para hindi madamay lahat na mabasag, para hindi kalat-kalat. Para malinis yung niya, ukay. Yan yung ating wardrobe napakaganda, ang linis. Ayan, nailagay ko na kagabi yung mga pinto. Ayan, in overtime ko. Poy, wag mong iihian yan baka umihi ka dyan. Pwede nang i-deliver So mamaya pagka bumuli ako ng materials para dun sa project, isasabay ko na rin yung mga kulang pa dito para dun sa loft bed. Tsaka yung dun, yung sa pala meron na. May plyboard pa naman tayo dito para dun sa steps. Okay, susundo pa tayo. Sundin ko muna yung mga tropa. Good morning ulit. Dito na tayo, ayan, nakapagtibag na kami. Bali, ito yung ating susundin yan, yung existing na to. So, babagulin natin yan Lalagay ulit tayo ng wall footing dito. Kasi nakapag-layout na kami ng mga hukayin. Bali, 1 meter by 1 meter yung mga footing. May isa doon, sabit-sabit na. Isa dito. Bali, 6 yung poste nya. Sabit lang ng area, 6 yung poste Ayan, yan yung unit. Ito lang. Ayan, bali mga row house to Bulok na rin yung nila. Asia. 350 by 5 meters. 5 meters ang haba niya. Hanggang dito lang tayo sa property line. Tapos naka-offset tayo ng 50. Offset siya ng 50. Doon pa yung poste. Tapos sa slab niya, yung 50, yun yung canopy. Sa taas open terrace siya, pero parang both side firewall siya. Tapos sa harap grills lang siya sa harap. Yung burluluwag ang dalan Ayan, si tata rin kalbo. Si Max lagyo mo? Jerwin po. Jerwin. Okay, tara. Ayos na. Iwan muna natin sila.
materials naman ating priority. Jackhammer pala, yung jackhammer sa extension. Dito tayo sa hardware, tayo ng materials. Kasi yung wala na, malis ka na. pa-discount mo ha. Pa-discount mo pambili ng ano? Pambili ng ano, bulak. Cup noodle. Pambili lang ng ano, sabon. Ito itong nagbuko kayo. Walang buko, soft drinks. Partial pa lang to, partial. Marami rin. Makabalik na tayo dito sa side. Ang lalim ng ano niya oh. Ayan yung ano niya, natural brown. Bali yan, backfill lang yan. Tingnan natin, may get 1 meter to. Mahigit 102. May bakal pa yung ano. Ay, ito may atong bo. Ito may atong extension. Sasak mo yan. Ayan yung mga bakal. Tapos bumili rin ako ng blue sack para malilim. Hanggang mamaya niyan, mainit dito kasi sunset yung ano yung bahay. Ganda ng ano, pinantambak nila, buhangin. Okay, tara, alis muna. Mga materialis pa. Darating ko lang, natin ko yung dalawang tropa. Medyo na discourage kami kasi kaninang bago umuwi, tinawagan ako nung nag-rent ng scaffolding kahapon. So nung pauwi kami, dinaanan na namin kaso natagal lang kami dun sa pag-release doon sa gate. Ayaw i-release nung gwardiya na walang ano, na walang gate pass. Ito kasi inano yung nag-rent kasi dito siya sa may ginagawang building dito. So yun, inintay ko munang bumalik yung nag-rent para gumawa ng ano, gate pass. Kaya medyo na-delay kami. So tapos pagdating dito, pinaba pa namin. Tapos sinatid ko muna sila. Ay nako. Titis-tis muna ako ng ano, mga pinolik. Para nakagawa na tayo ng ano, forma para sa poste. Nandito na yung ibang mga kahoy yan. Sikip, napakasikip. Hanggang gabi tayo trabaho. Good morning. Day 2 na tayo ngayon sa ating project. Kagabi ito na yung nagawa kong mga forma. Bali nakapag-testis ako ng 3 plywood na pinolik. Yan, nakabuo na ako ng ano. Ito yung pang poste 20 by 25. Ayan, naka-frame na yan. Pero hindi pa namin dadalhin, baka ano lang doon, makaka-istorbo lang. Piniprepare ko lang dito para pagka magpo-forma na, saka na lang dadalhin doon kasi dikit tayo sa pwesto doon. Masikip, makaabala. So dito ko na pinafabricate para madali. Siguro mga anong araw ngayon, Friday. Baka next week na siguro makapagporma ng poste. Siguro ngayon makakapagbuhos kami ng mga footing. So yun, step by step. Unahin muna natin yung isang side para yung pinaghukayan may ano, may lugar. Ang medyo mahirap pala pagka ano, dipit yung pwesto. Okay, sana kung mapapakiusapan nila yung kapitbahay na wala namang nakatira, kahit yung mga materials lang sana mai ano natin doon, maitambak natin doon para maluwag-luwag ang kilos. Isa yan kasi sa nagpapadelay ng trabaho hindi ka mukha nung larguhan
malaya kang magkakakilos, walang gaanong istorbo, mabilis yung production. Nihintay ko lang yung dalawa, nalarga na kami. Dinala ko na yung mga tirang tuba ito, marami pang kulang yan. 20 pieces pa lang yung in order ko na yan kahapon, binili ko. Kahit 100 pala mauubos doon. Yung mga pang tukod pa natin yan, mga 2x3 dapat. Yung mga ganyan, no? 2x3 yan. Ito gagamitin ko sa ano, sa doon sa loft bed. So yung 2x4. So ganun sila, mag-alas 7 na. Okay, update tayo. 9:30 na. Ayan, nakapag-assemble na kami ng mga poste. Ayan, dalawa na yan. Sa dito tsaka sa ito. Yung dito, reduce tayo dito kasi mas maliit yung dito eh. Pinapakbel ko lang. Tapos mag-bedding tayo ng ano, graba. Bigyan ko lang kayong konting background sa lugar na ito. Yung lugar na ito dati, dadaanan ng lahar noon. Mababang lugar to dati. Nung dumaan yung lahar, tumaas. Tapos yun, dinevelop na to. Na-develop ng ano, subdivision. Nadaanan lahat ng lahar to. Taga dito si Mrs. dati, Pagasa, Dolores, Barangay Dolores, Mabalacat. Sila Mrs. dito dati. Init oh, grabe. Nadulad si Maxi. Oh, walang matakbuhan na masisilungan eh. Ubusan natin yung ano ngayon. Ubusan itong mga poste. Footing. Okay, update. Ito, mainit pa rin. Naiset na namin yung dalawa. Yan. Yung huli na lang yung gitna. Na-assemble lang yung ano. Tara muna. Materialis pa. Mga kahoy. Balik muna tayo ng hardware. Hindi kasi mabigla yung materialis dito. Gawa ng yun nga. Masikip. Tapos yung binigay na permit na gate pass, valid for 3 days lang pala yun. Hanggang bukas lang. So kukuha na naman ng panibago. So bukas may expire yun. I-order na ako ngayon ng mga iba pang kailangan para ma-delay yung ano, yung susunod na permit. Tumagal pa tayo. Okay, ayan na, nakapagbuhos na kami. Grabe, 3:10 na. Grabe, init. Ayan na. Iluminanan din. Oh, yan, ano yan? Nesty. Nesty? Pineapple. Oh, merienda muna tayo. Walang ano dito eh, walang bakery. Basta hindi kayo magdapan sang boss. Maraming mga nakatira dito. Ang daming unit niya, no? Kada isang ano, ilang butas eh. Isang row house na to. Haba, hanggang dun. Ayun putol yata dun. Hanggang dun, ayun putol dun. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Kada isang ano, isang building. Bali 8 unit. Alas 4 na. Pagkita ko lang yung ibang details nitong mga ano, kita ng poste. Napakasimple lang ito.
160 poste. Ayan. Bali sa ng poste natin 25 by 20. Tapos yung mga stirrup natin naka-offset na yan para sa concrete cover. So meron tayong concrete cover na 3 cm both side. Paikot yan 3 cm concrete cover. 16 mm din ito. Ito 25 by 15 lang ito. Yung dito sa gitna bali ni-reduce na ng 10 cm. 5 cm pala. 6 na poste. So kabila ganyan din. Tapos ito yung stirrup natin, naka-hook siya ng 45 degree. Ayan yung kanyang splice. Ayan, ganyan dapat. Napakainit. Mas 4 na, mainit pa rin. Ang lang nitong bahay, sunset siya. Pagkahapon talagang morning. Day 3 tayo ngayon. Yan, ang bilis na pangyayari. Yung inassemble kong format dun sa bahay, ito dinala ko na yung isang set. Ito na, yung isang poste sa harap. Tapos yan, meron siyang abang para sa wall lamp. Tapos lalagyan natin ng ng abang para sa naman horizontal para sa sintada. Tapos ginamit ko nga pala dito yung tech screw na detress, yung pointed. Wala, nakawala yan. Tapos lalagyan pa natin ng yan, clamp. Ika-clamp natin mamaya. Nagbe-break lang kami. Yan. 25 by 20. Yan, 25 lapad niya, 20 yung kapal. Ano nga pala yung binili ko? Ito yung pine wood, softwood. Yung magandang pangporma, madaling isunod tsaka diretso. Siyempre pumili ako pumili ako ng mga matutuwid. Karamihan sa yung pine wood yan, for general use. Pwedeng pangporma, pang bahay, pang materyales. Yan, sa Saudi ganito lang din ginagamit namin na mga kahoy, pamporma. 2x3, 2x2, 2x4. Break time muna tayo. Apat lang kami dito. Si Jervin. Si Jervin pala. Time. Ang pangalan mo ba? Ano ini? Siya boss. Cheese? Oo. Mayonnaise, cheese normal. Gusto nyo naman malinis yun. Cheese yan. Are tang cheese white ano na. Sata ka niya, agad dito na nagkape May dalang pandesal. Diyan na tumanda si Papa Rene. Diyan na lumaki yung pamilya ni Tata Rene. Bubuhos na kami Ayan na. Patag na yan. Makaklam yan. Ay lang, kunya. Nagbabawal na technique. Tapos na yung mga F-clamp ko sa baba. Dalawang supot lang siguro to.
Uwi na. Sabado naman ngayon. Aga-aga tayo. Nadali kanina itong tubo na pinaano kasi nila, pinakain sa flooring. Kaya nung nagbabasag, tinamaan na nabasag, ay naayos ko muna, napalaban ako pambihira. Itong existing na to substandard, nakailang coupling ako, naka-6 yata. Hindi umubra. Tapos bumili ako ng yung union, hindi rin umubra. Ang ginawa ko, binuka ko na lang to, sinalaban ko ng konti, tapos binuka ko. Yun, ayos na, hindi na nagdilik. Pabalik-balik ako sa hardware kanina, kaya pala hindi nag-fit yung ano, substandard yung isang tubo. Ito yung isang issue natin yan, itong pipe na to na galing siguro ito sa septic. Yun o, sanitary. So iano natin yan kasi tamak na tamak yung poste natin dyan eh, mahahati dito. Iano natin, iba-bypass natin dito. So kailangan natin ng 1/8 bend na 4. Gaganon siya dito. Napalitaw na namin kanina, binuksan namin tong manhole na ganon. Tapos ililiko natin ulit doon. Buti dito hindi siya lumitaw. Wala siya dito. Palagay ko nag-Y na lang ito. May downspout din kasi dun eh. Ayun, pinag-isa na lang siguro yan. Daming downspout. Ayun, may isa pa doon, gumawi dito. Dito tumutok din. Kaya hinuli namin to kasi ma-issue yan, sabi ko. Kaya nauna kami dito. Ayan, ay buhos na tayo na isa. Wawa, sige. Ayan, nauna na si Tata rin eh.